May bagong nirelease na wireless mic si Boya na kung tawagin niya ay Boya Magic Mic. Halos kasing laki lang niya yung barya. And then may kasama pa siyang additional na isa pa na pwede mong gamitin sa pagbablog or di kaya naman for personal use lang. Yung case niya very unique dahil hindi lang siya charging case. Isa rin siyang wireless microphone na pwede mong gamitin as handheld microphone or di kaya naman pwede mo siyang gamitin on-camera microphone. Pwede rin siyang gamitin as desktop microphone katulad nitong ginagamit ko ngayon. Dito malalagay. And yung pinaka-reason kung bakit na-caught yung attention ko nito ay meron siyang isang feature na hindi mo makikita sa mga gantong mamahaling brand. Kaya kailangan natin pag-usapan tong mic na to kung ito nga ba magiging next microphone mo. Tara! Grabe no, ang daming pwedeng i-offer ng mic na to. Minamarket nila to na may 4 na form at iisa-isahin natin yung 4 na form niya mamaya sa later part ng video. And aalamin natin kung bakit siya tinawag na Magic Mic. Spoiler alert! AI! Ano nga ba yung package kapag binili natin siya? Meron siyang carrying case. Itong charging case niya na may pop filter. 2 clip-on na wireless mic. Dead cat para sa case mo kung sakaling makahangin. Charging cord na Type-C. And then 2 ulit na dead cat para doon sa clip-on microphone. Lahat ng yan ay makukuha mo sa halagang 4,900 pesos. Bago mo sabihing mahal siya, bibigyan kita ng comparison. Ito, shotgun microphone to na Takstar, budget meal to, nagkakahalaga lang naman to ng 1,500 pesos. Itong ginagamit kong mic, itong Mauno, 3,000 pesos lang naman. And yung pinakamahal, yung wireless microphone. Ito, wireless Go-To to, nagkakahalaga lang naman to ng 15,000 pesos. Kung gusto mong gawing handheld mic tong wireless Go-To mo, bibili ka ng accessories, additional 1,800 pesos na naman yon. Kaya itong lahat ng mic na to, pag pinagsama-sama mo, ang suma total nito ay kulang-kulang 20,000 pesos. Imaginein mo, lahat ng function nito, pinagsama-sama mo, ito siya. Pero paano nga siya nag-work? Hindi kasi to Bluetooth microphone. Wireless microphone to. Syempre, kailangan may way na mag-transfer ng signal yung mic mo papunta sa device mo katulad ng iPhone, camera, or Android. Ito yon, tinatawag na receiver. Isasaksak natin to sa device natin. Yan. Tapos pag nag-record tayo, yung signal, itatapon niya dito, i-feed niya. Ganun siya. Meron 3 klase to. Merong itong nasa akin, Type-C to para sa mga Android. Meron ding isa pang variant para naman doon sa mga iPhone naman na Lightning. And then meron din pangatlo para sa mga camera. Katulad ng mga gantong camera, syempre iba to. 3.5mm to. Meron siyang parang gantong receiver. Lalagay mo dyan. Tapos iwa-wire mo. Kapag gagamitin mo tong charging case as your mic, ganito lang yan. Isasaksak natin yung receiver doon sa device natin. Tapos, i-hold mo lang tong button na to. Yan. Iilaw siya. Ibig sabihin, ito na yung gagamitin mong mic. Pag nagsalita ka, blah blah blah. Testing natin mamaya to Kapag gagamitin mo naman yung clip-on mo, ito naman yan, tatanggalin mo, tapos lalagay mo sa t-shirt mo, kunwari. Ayan, automatic na yan kagad. Iilaw na yan. Ibig sabihin, yung signal mo, tatapon mo na kagad doon sa device mo. Kung ayaw mo naman ng clip-on siya, katulad nito, kasi medyo messy siya. Ayan, medyo lumalaylay, di ba? Meron din siyang dito, magnet. Ayan, lalagay mo lang naman sa ilalim ng damit mo, ganito. Yan na siya. Mas neat na siya compared doon sa naka-clip-on siya ganito. Yan. Pero syempre, kahit anong sabihin ko dito, hindi mo may enjoy unless marinig mo yung output mismo ng mic na to. Dahil itong variant ng akin ay Type-C, lilipat tayo sa cellphone. Tapos i-demo natin. Ito yung magiging tunog ng wireless mic kapag nilagay natin siya sa bandang dibdib. Dito siya nakalagay. Sasalita ako, kunwari nagbablog ako. Hi guys, welcome to my channel. Sa videong to, ipapakita ko sa inyo yung lupain nila mama at papa. Yan, ganyan, di ba? Ang dami, laki, bla bla bla. Wala akong edit na ginawa dito. Hindi ko tinaasan yung volume, hindi ko hininaan, hindi ko tinaasan yung mid, low, high, and everything. As is to, kung ano yung ina-output ng mic,
ito mismo yung maririnig mo sa video mo. Ganito naman yung tunog ng handheld microphone. Medyo malapit siya sa bibig ko. Ilalayo ko ng konti. Hello, hi, 1, 2, 3. Anong mas maganda? Android or iPhone? Ganyan. And katulad ng doon sa clip-on mic, wala akong kahit anong adjustment na ginawa dyan. As is yan. And then additional note, umuulan ngayon. Hindi ko lang sure kung maririnig dito sa video. Pero tignan natin. Ito yung ulan. Next naman ay gagawin natin siyang on camera katulad ng gantong setup. Pero instead na camera, syempre gagamitin natin yung cellphone. Yan. Ito naman yung magiging output niya kapag ginamit mo siya as desktop mic. Yung bibig ko, mga halos kalahating dangkal mula sa mic. Testing tayo, magsalita tayo, magbasa tayo ng mga Filipino tongue twister. Nakakapagbabagabag kapag kinabag ka. Easy. Palakang kab-kab, kumakalabukab, kakalakbukab pa lamang kumakalabu. Kakana na naman sa kangkungan, sa may kakahuyan, si Ken habang kumakain, nakakaimbang kakanin kahapon. Excuse me po. Ayan yung output ng mic na to doon sa 4 na form niya. Ngayon, meron pa siyang isa pang feature na pinagyayabang na wala doon sa ibang brand na kalaban niya. Ito yung tinatawag niyang AI noise cancellation. I-testing naman natin siya. Pag-testing naman tayo ng isang realistic scenario kung saan nakabukas yung aircon mo sa kwarto. And kung nakapag-record ka na ng video sa kwarto na nakabukas yung aircon, alam mo kung gaano kapangit yung output niyan. Pakinggan mo yung background noise. I-turn on natin yung AI noise cancellation niya. Yan, ganito ngayon ang magiging output niya kapag nagsalita ka nang naka-on yung noise cancellation. Ito yung background noise ulit. Another realistic scenario is nasa kwarto ka, nakabukas yung electric fan, nakatapat sa'yo. Hindi naman tapat na tapat, pero yan ang tapat. Okay, tapat. Wow. Big words. Anyway, ito yung background noise. I-turn on na natin yung AI noise cancellation. Ganito na siya ngayon. Sige, pakinggan mo kung may naririnig kang abang noise. Turn off. Turn on. Ipapaubaya ko na lang sa iyo kung okay nga ba or hindi yung noise cancellation niya, kung magagamit mo ba siya sa video creation mo. Pero gusto ko marinig yung feedback mo kung nagbago nga ba or hindi yung boses kapag naka-turn on or enable yung voice cancellation. I-comment mo dyan down below. Gusto ko marinig yung comment mo. Ngayon, ang tanong lang naman dito, syempre, kung marirecommend ko nga ba itong mic na to. Syempre, bago ko sagutin kung marirecommend ko nga ba siya or hindi, gusto ko munang sabihin sa'yo yung pros and cons ng paggamit ko dito based on my experience. Mag-start muna tayo sa pros. Yung pros, number 1, gustong-gusto ko yung form factor niya. Ganito lang siya kaliit, kasyang-kasya sa bulsa ko. Anytime pwede ko siyang dalhin. Compared dito sa Rode na microphone na ginagamit ko ngayon, ganito kasi kalaki yung pouch niya kapag dinadala ko. Although kasya naman sa bulsa, pero hindi siya ganun kakomportabling bitbitin. Compared mo naman dito, pangalawa, gustong-gusto ko yung market gimmick niya na 4-in-1 form niya. Pero pinaka gusto ko talaga dun sa 4 na form na yun. Yung naka-on-cam setup siya. Yung naka-ganun lang yung cellphone. Tapos magaganto-ganto ako. Ang ganda, ang tunog na tunog, rinig na rinig compared sa ibang mic na ginagamit ko. Perfect na perfect kung yung content mo ay mga ASMR, ganyan. Pangatlo, gusto ko rin yung function niya na naka-magnet siya kasi hindi ako fan ng mga mic na kiniklip mo kasi lumalaylay yung sa leeg mo. Next is, ang ganda ng battery life niya. Sobrang gusto ko ang haba. Halos hindi nga maloobat. 1 linggo ko lang ginagamit, meron pa rin 2 bar. China-charge niya pa rin yung clip-on mic. Sobrang okay yung battery life niya, lalo na kapag naka-travel ka. Ang ganda nito, sobra sure ako.
Syempre, hindi lang naman pros yung meron dito. Syempre, meron din akong mga comment. Yung mga cons niya naman, syempre ito para sa akin lang to. Hindi ko gusto yung filter niya, yung pop filter niya kasi nakaharang siya dito sa thread na to. Kailangan mo i-abante ng konti yan. Small thing lang naman pero hindi ako fan. And then next, ito hindi rin ako fan nito. Although ang ganda niya, maganda siya kasi hindi mawawala. Ang problema sa akin, lagi siyang nawawala. Nakakainis, di ba? Kasi minsan gaganyan ko, bla bla bla, tas makakalimutan ko na pagtanggal ko, hindi ako fan. Hindi ako fan nito. Nawawala ako talaga siya. Siguro 3 beses ko na siyang nawala. Hirap na hirap akong hanapin. And then itong isang to, hindi ko alam kung pro siya or con siya. Ang comment ko sa kanya, sobrang lakas niyang pumick up. Hindi ko sure kung gusto niyo yun or ayaw niyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na observation ko lang yon. Well, pwede mo naman siyang edit sa video editing software mo. Pero kung makakatulad kayo ng mga ibang content creator na point and shoot, i-take note nyo lang na laging malakas yung audio nyo. Well, maganda sa inyo or pangit, nasa sariling preference nyo na lang siya. Balik tayo ngayon sa question kung marirecommend ko nga ba siya sa iyo. Ang sagot, well, no-brainer naman to. Sobrang marirecommend ko siya lalo na kung solo creator ka and starting up ka lang, wala ka pang pambili ng mga equipment. Sobrang gandang investment nito for content creation. Sa iba kasi gusto nila ng magandang video. Ako, personal choice ko lang to. Mas gusto kong manood ng magandang audio kaysa mas magandang video. Iba yung dating ng mga video kapag maganda yung audio. Ang ganda nito para sa gantong price point na 4,900. Ang dami niyang pwedeng offer. Sobrang recommended ko to. Kung gusto mong i-check out to or bilhin to, ilalagay ko na lang dyan sa shop icon or sa comment or sa description para makakuha ka nito sa sobrang murang halaga. Gusto ko sabihin sa inyo na affiliate link ko yan. Walang dagdag presyo yan pero magkakaroon ako ng commission. Ito lang naman ay para magpatuloy pa yung channel ko at makagawa ko ng mga gantong klaseng content. And then, syempre, kung gusto mo pa makakita ng ibang video ko, meron akong ginawa dyan ng mga PC repairs, or di kaya naman tutorial para gawing webcam yung cellphone mo. I-check mo na lang yung mga video ko yan. Sobrang dami. Feeling ko may enjoy mo yan. At hanggang dito na lang muna ako. Muli ito si Boy Budget Mill providing with budget solutions to your gadget problems. Kita tayo sa susunod kong video. Paalam!